Isang magandang hapon mga kababayan. September 25, 2011. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Equalizer, Dan Zulueta. Muli, nag-aanyaya sa inyo na makipaghuntahan sa amin sa loob ng isang oras para sa mga makabuluhan at masayang talakayan, balitaan, tsismisan at serbisyo publiko. Dito po sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At muli, narito muli ang aking partner at katoto, bagong goli, batang-bata, habulin ng mga chicks. Idolo naming mga kalalakihan, batikang kolumnista ng tabloid, Mr. Katoto, Paski Natividad. Maraming salamat, Katotong Dan. Siya rin po ang ating mga katoto, si at matinik at poging kolumnista at matagal ko nang nakasamang abulin din ng mga chika babes. Muli niyo po kaming samahan mga katoto at itoon sa talapilitan ng inyong mga radyo sa DWAD 1098 kHz AM at talapitan at malayang makinig sa aming programang Talakayang Pinoy na laging sumasa inyo tuwing araw ng linggo simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at inaasahan namin na kami inyong tatawagan dito sa numero 531-2660 531-6774 upang makipagtalakayan sa mga mainit na isyong nagaganap sa paligid ng bansa. Katotong Dan? Ayan. Salamat, Katoto. Kaya mga kababayan, dyan lang po kayo. Patuloy lang po tayong tumutok. Nagubulot tayo. Nabahawa kayong partner eh. Dito po sa Talakayang Pinoy! At mapapanood nyo rin po kami sa YouTube, no? Gagawin nyo lang po ay i-click sa broadcast, self-broadcast, then type Dan Zulueta, Talakayang Pinoy, at i-add nyo rin kami sa inyong Facebook, sa Dan Zulueta, Talakayang Pinoy. At kung mayroon kayong mahalagang mensahe, pwede kayong mag-text sa 0917-596-3987. At introduce na po natin ang ating mga kasama, mga gwapo at gwapa, nating laging kasama rito sa ating programa. Unahin na po natin ang ating gwapo rin na laging kasama rito, si Engineer Willie Juan. Magandang hapon kasamang Dan, classmate Paski, Marlene at si kasamang Jun, no? At aking binabati ang aking mga kasama sa Pugadlawin, Philippines, sa Rotary Club of Pasig North at sa District 3800 at of course ang aking mga kabaro sa Institute of Integrated Electrical Engineers. Mabuhay kayong lahat. Sa ngayon, busy pa rin si kasamang Henry Samaniego, so hindi natin siya makapiling hapon to. Pero nandito naman ang ating although lagi nating kasama, pero nandun lagi sa background, si Mr. John Carlos. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang makulay at ano ba tong magulay. matapang na hapon no, sa inyong lahat. Yan lang po kayo. Iba dating, at sigurado marami kayong matututunan sa programang ito. Oh, para yun, babatiin mo kung sinasay mo kanina. Oo nga pala, bago nga pala kayo bumomba dyan mamaya, babatiin muna natin yung isang kaibigan natin na traffic enforcer dito sa Mandaluyong. Siyempre, pagka maganda ginawa, dapat papurihan. Boss, saludo kami sa iyo. Si Joseph Medina, traffic enforcer na Mandaluyong. Okay. Dapat kang pamarisan. Okay, salamat, parang Jun. Marlene, nandiyan ka pala. Pati ka muna.
Magandang hapon po sa lahat, sa mga tagapakinig. Ito po si Marlene, maligayang hapon po sa lahat ng ating mga kasama dyan. Binabati ko po si Kapitan Kai at sa isang linggo, nangako si Kapitan Kai na pupunta siya rito ng live. Kapitan? Kai. Jimmy Montesa. Aha. Live. Ba't Live. nabaril na ba? Live siya. Yan. Siya ay nag-commit kanina. Nakapirma siya. Babati na rin muna ako. Siyempre. Unahin na natin to. Baka tayo ito yung ito yung Baka walang sobrang dumating. Hindi, bukod doon, ito siyempre ang buhay natin. Pag wala nakikinig sa atin, walang kwento itong ating radio program. No? Unang-una, yung aking pinsan dyan sa Pladway, si Lino Permejo, nag-birthday noong September 23. Pasensya na insan, di nakarating. Gustong-gusto kong kumanta sa banda, pero walang pagkakataon. Si Edong Permejo din, birthday naman sa September 27. At saka yung si Gina, Miss Gina. At itong mga nagpapabati na mga kasama natin dyan ng SLF, samahan ng mga lasengga sa Pladway. Si Janet, si Jing at Virgie. Ito maganda samahan to. Sali tayo ron, katoto. Yung iba pa riyan, sila Kuya Selo, Kuya Boy, Rudy Permejo, si Nito at Mirna Priclaro, ang utol ko, Robin Solweta. Puro taga-Pladway yung mga ko kamag-anak ko lang kasi nakikinig sa akin. Mga office mates ko sa DN Steel, batchmates ko sa LPG Quirino High School, Bacod Santa Mesa, mga kapwa ko Marinduqueño, ipaglaban nyo ang karapatan nyo. Magandang hapon din at sa isang matagumpay na Marinduqueña sa business, si Ma'am June Chu ng JRS Management Center, isang local employment agency yan sa Binondo. May mga urgency lang openings, no? I-announce ko na rin. At baka marami mga kababayan natin na nangangailangan ng trabaho. Ito po yung mga urgent openings sa JRS Management Center. Ito po yung mga opening nila, no? General Clerk, Driver, Promodizer, Electrician, Waiter, Waitress, Kitchen Helper, Cashier, Service Crew, Top Lift Operator, Trailer Driver, Telephone Operator, Receptionist, Accounting Staff, Secretary, male or female. Ang address po nila ay matatagpuan sa 905 Espadilla Street, Binondo, Manila, na may telepono 224-1978 at 224-1980. Hanapin nyo lang po si Miss Melody or yung mismong manager, si Miss June Tiu. Kababayan ko ito. At saka yung kaibigan ko na rin na si Susan Palor, na kaibigan din ni Miss June Tiu. Gandang hapon sa'yo. Okay. So, yan po ang partner, yung mga babati mo naman. Tapusin natin yan. Lapasi ko yung promo natin na ikinakasangkwan dyan. Di ba? Yung mga babati mo na mga kaibigan mo sana. Binabati ko ang ating pinapupurihan ko ang successful na naganap yung aming Mooncake Festival sa grupo ng President 101 na sa ilalim ng pamumuno ng aming bagong chairman, si Past President Ang, at ang aming past District Governor, Attorney Ed Tumangan. Kagabi po ay naganap ito at successful naman na natapos kami hanggang alas 12 ng gabi. Maraming pa-premium nakamit ang ating mga kasama sa 101. Okay, ayan. Tuloy po tayo. Okay. Ang bilis ng araw mga kababayan, mga kasama, no? 89 days na lang at Pasko na. Siya ka toto. Okay. So, medyo mag-relax tayo ng konti. Pakinggan po muna natin na isang masayang awiting pamasko para medyo ma-relax yung ating araw ngayon, no? So, para sa lahat po ng mga Pilipino
sa buong mundo. Merry Christmas! Ang aming bati ay magandang Pasko at naghihintay sa akinaldo nyo. Kung sakali naman di ninyo gusto, huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Dahil sa Noon lamang isang Pasko nangyari sa may bakod nila Mang Pedro. Hindi na nga kami nakapamasko, pantalon na kasama namin ay nangat-ngat pa ng aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko nangyari sa may bakod nila Mang Pedro, hindi na nga kami nakapamasko, pantalon na kasama namin ay nangat-ngat pa ng aso. Ang aming bati ay magandang Pasko at naghihintay sa akinaldo nyo. kung sakali naman di ninyo gusto. Huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko hindi na nga kami napapamasko, pantalon na kasama namin ay nangat-ngat pa ng aso. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Partner, noong nakaraan, di ba yung ating trivia, ay mga ayon sa petsa ng kasaysayan, ano? Medyo nag-research tayo ng konti. Doon naman sa na-research ko yung medyo pinaka-weird na tao sa buong mundo. Oo, eto, pang mga ilan-ilan lang to, no? Pero pinagtsaga natin research ng nakaraang gabi. Yung alam mo ba kung sino may pinakamahabang dila sa buong mundo? Sabi ko na nga ba magre-react eh. Ikaw talaga. Okay. Akong binagaya ka Pagka mahabang dila, medyo nag-iiba reaction mo eh. Babae at dalaga pa, estudyante. No? Ayon sa Guinness Book of World Records, si Chanel Tapper, isang estudyante, ang haba ng kanyang dila ay 9.75 centimeters o 3.80 inches. Isipin mo, i-demo mo nga pare, gaano kahaba yun. abot sa puso dyan. So magmula, ikaw nasa radyo tayo, partner. Di pinasukat. Dahan-dahan. Pinasukat eh. Di, Okay. pag hindi labas yung parang aswang. Parang butik eh. Okay. Mula sa itas ng labi yan, ha, ang sukat, no? So, doble ng normal na haba ng dila ng tao. Ilan taon na yung estudyante ka? Walang inilagay na edad do sa record, no? Pero do sa picture nakita ko bata pa. Kung Ay bata pagka pa- nakadila talagang masyasya ka eh. Ba? Yung sa itsura eh. Parang Sipo- aswang ka to. para hindi mo ba tapos malaki pa ang mata, lumalaki ang mata, no? Pero may karoon na sa nood dyan sa mga bandila. Kaya lang, hindi ko nakukwento Sensor dyan, brother, ha? Okay. Doon sa pinakamalaking bibig naman. Imagine mo to, ha? Si Francisco Domingo Joaquin o Quinto ng Angola. Alam mo, sukat ng kanyang flexible na bunganga. Bunganga talaga, no? 17 centimeter o 6.69 inches. Nakademo ron eh. Ipinasok sa bunganga yung isang Coke and can. Maluwag pa eh. Oh, sobrang laki. Hindi kaya baklaya ka to. Ay, hindi naman. Bro, no? Grabe, nakakatakot tingnan eh. At yung may pinakamahabang kuko naman, babae ito, si Chris, the Duchess, ang pangalan niya, the Duchess Walton ng New York.
ay may kabuang haba na 19 feet at 9 inches ang kuko.